Pag-usapan po natin ngayon ang Valentine's Day. At kilalanin po natin si Valentino kung sino siya. Like, share, subscribe. Kailangan ba talaga na kung ang ating pananampalataya ay galing sa Biblia? Amen? Kasi dapat talaga ang pananampalataya ng lahat ay galing sa Biblia. Hindi ko galing po sa mga sabi-sabi na walang basihan. Amen? Kasi may mga sabi-sabi at walang basihan, galing po yun sa Diablo. Amen? Kasi wala naman pong aklat ang Diablo eh. Wala siyang book. Amen? So, ang ating basihan ay ang Biblia. Amen. Kasi ang relihiyon na walang Biblia, hindi po yun sa Diyos. Sa Diablo po yun. Okay? At kailangan po natin na panghawakan kung ano po yung nasa Biblia, dahil po yung katotohanan. At sabi nga po sa John 8:31-32, at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen? So, yung truth will set us free. Okay? So, dapat po natin pag-aralan. Ngayon, ihanda po natin ating mga puso kasi malapit na rin po ang mga araw ng mga puso. Okay? Sabi nila, okay? Pero puri ng Panginoon, titingnan po natin kung talagang kailangan ba natin mag-celebrate ng Valentine's Day. Okay. So, we see around, may mga naririnig na po ako na, malapit na yung Valentine's Day. So, ang mga ilang araw na lang, malapit na, siguro magsisimula na din na, okay, na nag-iisip na po yung, sino kaya yung ka-date ko? Diba? Okay? Sino kaya yung ka-date ko? Naghahanap ng ka-date. Okay? So, ito rin pong panahon na nag-iisip ka kung anong klaseng bulat na ibibigay mo doon sa magiging ka-date mo. Amin po ba? So, minsan naman, gusto pa ba ang mga cards ngayon? Parang hindi na, di ba? Parang chat-chat na lang. Text-text na lang, di ba? Parang gano'n. So, napawalang visa na po yung mga ganyan. Pinagkakitaan po yan, ng mga kasasabay na wala ka po, hindi pa po nagkaroon ng high technology. Amen po ba? Sa ating social media. Okay? So, we notice din po yung symbol ng heart. Heart. Titingnan natin kung talagang kung loobin ng Panginoon na mapag-aral po natin sa araw na ito, titingnan natin kung talagang mag-heart-heart ka pa. Okay? So, yung mga lalo pagka sa messenger tapos nag-heart-heart, titingnan natin kung mag-heart-heart ka pa. Okay? So, titingnan natin. So, di ba, meron na po magsusuot ng mga, bumibili na sila, isuot ko pula, o mga polkadats na pula, di ba? Di ba? Mga ganon, okay, kasi nga po, yan po yung ating nagagawian, natin po ba? Yan po yung ating talagang nakagisnan po natin na may Valentine's Day na, okay? So, tapos yung pong, ang pinaka-demand ng flowers ay rosas. Ano po ba? Di ka ba nagtatanong bakit rosas ang pinaka-demand ng flowers? May kwento yan. May kwento din po yung heart. Okay? May kwento din po yung si Cupid, si Cupido. Diba? May kwento sila. Okay. So, Valentine's Day. Ang Valentine ay isang pangalan. Pangalan po yan. Okay. Sino po si Valentine? Okay. Sabi po sa ating pong na-research at matagal na natin inaral. So, who is Valentine? Okay? Si Valentine po is a religious Christian martyr. Okay? Beheaded 269 AD, ibig sabihin naputulan siya ng ulo. Napugutan siya ng ulo. Okay? Noong 269 AD, ano ibig sabihin ng AD? After death. Or Anno Domino? Tama ba? Okay, after death of Jesus Christ. Okay, AD. Noong 269,
Okay? So, wala na po si Jesus Christ ng panahon na ito sa lupa. Okay? Noong February 14. So, ibig sabihin, ano na po natin, maisip na po natin, si Valentine pala ay napubutan ng ulo noong February 14. Okay? Yan po ang kwento ni Valentine, Valentine's Day. Bakit Valentine's Day? Kasi noong February 14, 269 AD, si Valentine o Valentino, sa Tagalog, ay napubutan po siya ng ulo. Okay? Kasi sa pagiging martir niya, ano ibig sabihin ng martir? Isang salita ay loyal po siya. Tapat po siya. Amen po ba? Okay. He is the patron saints. Okay? Engaged couples, happy marriages, love, and lovers. Kaya naman pala. So, kaya pala may Valentine's Day, no? Kasi, ito daw po ay, siya daw po ang patron ng mga mag-asawa, mga lovers. Yan. Alam na natin, siya pala ang patron ng mga magkasintahan. Okay? So, pwede pala pag magkasintahan kayo, pag meron kayong rebulto ni Valentine, dito kayo pumunta. Bago kayo lumuod. Di ba? Yun po yun kasi siya po ang patron ng magkasintahan at mag-asawa. Ngayon, nung po si Valentine ay napubutan ng ulo dahil sa kanyang pagiging martir, dahil bakit siya napubutan ng ulo? Meron pong one legend na ating pong na-research at matagal na po natin na-research dahil matagal na po natin pinag-aralan ito. Pero nire-refresh po natin, okay, para sa iba, at para na rin na ma-refresh po natin kasi nakakalimot po tayo. Amen po ba? Kasi meron nga po tayong kasabihan na repetition brings retention. Amen po ba? Ako nakakalimot din po ako, kaya ako nag-review, sabi ko, hindi ng Panginoon, si Brother Sunny talaga, oh. Dapat din ako preacher ngayon si Brother Sunny. Okay, pero, syempre, ito kasi masyadong masalimuot itong Valentine's Day na aral. Okay, so, ako po ang nakasanayang mag-aral ng Valentine's Day. So, ito na ako. Ako lang muna mag-ano. Pero sa susunod, si Brother Sunny at si Mama Mary. Okay, praise the Lord, si Brother Boy, si Santol. Amen. Praise God. So, isa pong legend, bakit naputulan si Valentine ng ulo dahil one legend contains that Valentine was a priest. Siya po ay pari. Siyempre ba, bago ka naman magiging patron, di ba? Ikaw ay nagiging pari. Okay? That Valentine was a priest who served during the 3rd century. Okay? So, sa 3rd century, AD na po ito. Okay? Sa Roma. Okay? Now, when Emperor Claudius II decided that single men made better soldiers than those with wives and families, he outlawed marriage for young men. Okay? So, ibig sabihin po, si Emperor Claudius II, okay, noong 3rd century, okay, nananilihan po si Valentine. Okay? So, tayo po ba nakasunod? Okay, si Emperor Claudius II ay nag-decide po siya na nakita po niya na ang mga single men na soldiers, okay, ay mas effective na isend sa labanan. Kasi sa panahon noon ay mga gera-gera. Ano din naman sa lumang tipan, di ba? Sa mga nakalipas sa panahon sa history, pusong gera sa kupan. Ayan, walang pakialaman. Amen po ba? Kahit mga bata, kahit mga babies, basta sa kupan. Amen? So, gera-gera. So, nakita po ni Emperor Claudius II na ang mga, kasi minsan natalo siguro sila. Okay? Kasi bakit? Nag-decide si Claudius na ang single man, bakit siya makapag-decide na ang single man pala ay mas better na gawing sundalo kaysa mga married men? Bakit? Kasi ang mga single men
walang iniisip. Pag sila ibabala sa labanan, talagang kasi ng concentration, iligtas ang buhay nila at mapatay yung kaway. Amen? Pero ito kasi mga married men, hindi nila mapagbuti yung laban. Bakit? Yung anak ko, yung asawa ko, maganda pa ng mali. Hindi ba kapanganak lang, kakasawa ko lang. Di ba? Amen? Amen po ba? Eh di syempre, mag-alala yung mga married men kasi meron silang mga naiwan. Amen po ba? So, natatakot. So, ang mga single man, wala silang iniiwan sa tanan, kaya ang concentration nila labanan. Iligtas ko sarili ko at mapapatay nila. Amen po ba? Amen po ba? Kaya, itong si Emperor Claudius II is a hard man. Matigas ito. So, ang nagbatas siya. Bawal ang mga single man magkaroon ng kasintahan, bawal magpakasal. Ano? Diba? Doon ka, gumera ka doon. Mag-ipagbaka ka doon. Kailangan manalo ang ating bansa. Hindi tayo masakot kung hindi sasakopin tayo. Kakakainin tayo lahat. Diba? Alipinin tayo. Diba? Ilan po ba? So dapat, walang mag-aasawa. Lahat ng lalaki single, bawal magpakasal. Nasubaybayan niyo po ba ako? Maliwanag po ba? Okay. Siyempre, Valentine, realizing the injustice of the decree, defied. Ibig sabihin ng defied, nag-resist po siya. Nag-refuse siya to obey. Okay? Siya ay nagrebelde. Kumontra siya. Kasi yung decree daw na yun, hindi daw po yung makatarungan, injustice daw po. Amen? Makatarungan, hindi. Eh kung ikaw na in love, gusto mo magpakasal, hindi mo magawa kasi puro ka na lang gera. Gera ka ibabalak sa gera. Diba? So, Valentine found out na the decree was injustice. So, ginawa po niya, the decree of Claudius is justice, okay? So, Claudius and continued to perform marriages for young lovers in secret. Yan, si Padre. Okay, di ba? Nagpatuloy siyang magkasal ng mga lovers, sikreto lang. Okay? Ngayon, yan, pasikret-sikret pa si Padre. Okay? When Valentine's actions were discovered, Claudius ordered that he be put to death. Yan ang dahilan kung bakit si Valentine ay napubutan ng ulo. Dahil lumabag siya doon sa order ni Emperor Claudius II na bawal magpasal. Eh siya naman, hindi magkatarungan niya. Kaya ako, kasal, in secret. Maganda yung puso ni, di ba? Ni Valentine. Pero itong si Claudius II is a hard man. So yung malambot ang puso versus doon sa hard man, nananalo yung hard man kasi, di ba? For the sake of the nation's goodness, kailangan si Claudius gagawin niya. Hindi dapat yung umiibig ka na, puro lang sarili mo, dahil umiibig ka, tapos yung bayan natin ng kabayan, alipinin tayo, yung mga anak natin, alipinin, kukunin nila yung mga anak natin, ari-arian, di ba? Matigas siya. Kailangan manalo sa kabayan. Eh, versus naman yung kay Padre, na, di ba malungkot ang puso, kailangan nagmamahalan ito eh. Eh, wala kayo inisip yung lovers kung di ka pahalan, kahit masakop sila, basta nagmamahalan tayong dalawa. Amen? Nasubaybayan yung may kwento? Okay, praise the Lord. So, noong 269, February 14 AD, doon po si Valentine napugutan ng ulo. But, before po siya napugutan ng ulo, ikinulong muna siya. Ikinulong. Ngayon, habang siya nakakulong, meron pong jailor, yung gwardya sa bilangguan. At itong gwardya sa bilangguan, meron siyang anak na babae, si Sylvia. Okay? Now,
Sylvia, o basta something like that. Okay? So, alam niyo ba, yung correct me if I am wrong. So, ang alam ko, Sylvia. Now, ngayon, yung habang nakakulong si Valentin, si Sylvia dumadalaw. At alam ko si Sylvia ay bulag. So, pinag-pray siya ni Valentin habang sa tiyaga ng one legion habang pinag-pray siya ni Valentin, gumaling si Sylvia. Okay? Nung ganun na siyempre, di ba, pag lalaki talaga babae, nakikita pa natin sila lang nakakainlaban. Si Valentin ay na-inlove doon kay Sylvia. Love story ito, Okay? Na-inlove siya kay Sylvia ngayon. Okay? Ngayon, so, nung day na si Valentin ay pumugutan na ng ulo, nakikinig mo ba lahat? Pumugutan ng ulo, the day na beheaded na po siya. Siyempre, sumulat siya kay Sylvia. Hindi ko alam kung anong naman sulat, Basta sumulat siya. Ang sabi niya, from your Valentine. Hello? Na yung ngayong salita na from your Valentine. Di ba sino Valentino mo? Nag-iisa naman si Valentin Si Valentin patay na. Amen. Hello? Tapos natanong mo pa na, sino Valentino mo? Mali! Amen po ba? Dapat sino ka-date mo? Kasi nag-iisa lang si Valentin. Amen po ba? At patay na siya. Amen? Nakuha niyo ba ako? Mali yun. At yung sulat na from your Valentin, si Valentin lang yun. Dapat, kung ikaw sumulat sa number mo, o mag-chat sa number mo, dapat sabihin mo, from your Rooney. Dapat ganun. Mali! Amen! Tayo kasi kung anong puso, kahit nakakalaso na sa kaluluwa natin, sigis, upo, at natanggap. Amen, pero mabuti ang Panginoon. Amen. Amen. Dapat, yung mga husband ninyo, mga lovers ninyo, dapat ang pangalan nila nakatas, hindi si Valentin. Kukultuhin ka pa ni Valentin. Amen. Ganun po ba natin? Okay? From Lito. Diba? From your Lito. Diba? Kasi I'm yours. Diba? I'm yours. Lisa, I'm yours from your Lito. Amen. From your Herbacio. Diba? Ganun. Si Daddy Rosa, pwede ko magiging na, sabihin mo lang. Bakit? Hindi masama. Pwede mag-asawa si Daddy Rosa. Amen? Kailangan born again. Amen? At kailangan kasundo ng mga bata. Amen? Amen po ba? Kasi ko lang yung bulo yan. Amen po ba? Daddy Rosa, panipigilan yung puso mo, Huwag kang basta-basta. Amen! Nasarap pag-usapan mo ang puso. Amen! Praise the Lord. Okay, saan ba tayo kanina? From your Sunny. Because Margie, I am yours. Diba? From yours, truly. From your Sunny. Mali yung ikukurik natin yan. Mali yun ang mundo at dapat, di ba, ang sabi ng John 4:24, God, worship God in spirit and in truth. Dapat katotohanan tayo ng kasinungalingan. Amen. Kaya nga yung espiritu ni Valentine, hindi lagi present, kaya tuloy, maraming namubuntisan. Fornication. Di ba? Kasi espiritu, ang Valentine's Day, nagdadala na iyan ng maling espiritu. Now, ngayon, paano ba nagiging malalim ang celebration ng Valentine's Day na pinalali ko ito? Bago po na napumuta ng ulo, naiinip ba kayo? Hindi po. Hindi naman. Makinig kayo Amen. Kasi history ito kailangan mabunod sa ating
espiritu, buto, dugo, kaluluwa dahil mali. Okay? Ayaw ng Diyos na buhay tayo sa mali. Amen. Ngayon, bago po napugutan ng ulo noong 269, si Valentin, ay meron na pong ancient celebration ang mga taga-Roma. Ano yun? February 13 to 15, nagse-celebrate po sila ng Lupercalia. Okay. Lupercalia is a fertility festival. Okay. It's a pagan celebration. Yung fertility festival na yon ay paganong selebrasyon. February 13 to 15. Okay? What is Lupercalia? It is a fertility celebration. The word Lupercalia, the word Luper is a she-wolf. Okay? Anong wolf? Lobo? Okay? Ang she-wolf ay lobo. Paano na-connect yung, kasi nagkaroon na siya ng blending, nagkaroon ng mixture, no? Yung Valentine's at saka yung Lupercalia. Ngayon, ang Lupercalia ay, paano po sila mag-celebrate? Nagsi-celebrate po ang Lupercalia, no? Na, Lupercalia, the ceremony of festival was intended to secure fertility and keep out evil spirits to purify the city. Kaya every year, during the February 13 and 15, nagsiselebrate po ang mga pagans ng Lupercalia. Ngayon, ang Luper ay she-wolf. Ngayon, at paano siya nakukunik sa Lupercalia? No? Makinig po tayong maayos. Ang pinaka-legend po, ang pinaka-kwento na bumaon po sa aking puso, na meron pong twin brothers. Okay? Merong twin brothers na ang kanilang tatay ay hari sa Alba Longa. Okay? Alba Longa. Okay. Now, ang pangalan po ay Numitor. Nakikinig po ba kayo? Okay. Ang pangalan po niya ay Numitor. Si Numitor ay meron po siyang anak na si Rhea Silvia. Rhea Silvia. Okay. Now, mahilig yung mga Rhea Silvia, mga Silvia. Si Rhea Silvia ay anak ni Numitor. Okay? Na nag-iisa. Si Numitor ay meron siyang brother. Okay? Ang pangalan ay Amulius. Hindi ako nagkamali, Amulius. Ngayon si Amulius, habang naghahali si Numitor, gusto niyang palitan. Ang ginawa niya, pinatayin niya. Di ba kaya uso pa rin niya yung pakayan sa politika kasi meron siyang pinag-augatan ng espiritu. Di ba patayan, di ba? Gusto ko magiging mayor, patayin mo yan. Espiritu niya, Numitor at saka ni Amulius. Okay, pinatay ni Amulius si Numitor kasi gusto niya umupo sa trono, magiging hari sa Alba Longa. Ngayon, syempre, itong si Numitor, patay na, meron siyang anak. Syempre, itong anak na sa Rhea Silvia, pwede itong mag-asawa at pwede mag-anak. Amen. Kaya para itong si Rhea Silvia ay wag nang manganak, sinend po niya ito doon sa isang parang ikukumpara natin parang nagmamadre. Okay? Na mag-serve po sa Vestal Virgin. Ano ibig sabihin ng Vestal Virgin? Yung si Vesta ay isang Roman goddess. I hope and pray na masubaybayan niyo ako. Okay? Si Vesta ay isang Roman goddess. Okay? Na si Numitor, para hindi na magkaanak ito, si Amulius, yung pamangkin niya para hindi na magkaanak, doon ka. Mag-serve ka doon kay Vesta na goddess, sa Diyosa. Na si Vesta ay Diyosa po siya ng family at ng home and family.
Diyosa siya sa Roma, ha? Okay. Ang galing ni Lord sa no, mga history, no? Praise the Lord. So, eto. So, alam niyo po ba ang qualification? Ano po ba ang Vestal Virgin? Ang Vestal Virgin ay isang group siya. Group siya na pwede magpare, pwede magmadre. Parang ganon. Okay? Na ang qualified po na edad ay 6 to 10 years old. Pag 6 ka na, doon ka na. Anong gagawin ng mga ano? Ano ang mga tungkulin ng mga Vestal Virgin? Araw-araw kailangan yung ilaw na nasa kay Vesta na goddess, lagi yung nakasindi, lagi nakailaw, bawal mamatay. Ganun. Okay? Ano ba ang kanilang tungkulin? Kailangan pa natilihin nila yung kabanalan ng templo ni Vesta. Nakuha niyo po ako? Okay. Tapos, bawal sila mag-asawa. Diba? Bawal mag-asawa. Eh, ang nangyari, ito si Mars. Ito si Mars, okay, isang warlord din po ito eh. Siya din nakabuntis kay Venus eh. Mag-research kayo para magaling kayo sa history. Siya nakabuntis kay Venus, nanay ni Cupido. Diba? Okay. Ngayon, naku, kung si Rhea Silvia, nabuntisan ngayon ni Mars. At nabuntis niya, twins. Kambal! Kambal pa na lalaki. Inagot ngayon si Amulius, kasi merong successor na, si Numitor. Amen? Doon ako, subaybay niyo mo ako. E di ngayon po ang nangyari ko mga kapatid. Natuklasan ni Amulius na nabuntis at nanganak, ito si Rhea Silvia. Ang ginawa niya, pinatapon niya yung dalawang bata sa ilog ng River Tiber. Tiber Sea. No, kasi hindi sea. Sa ilog ng Tiber. So, syempre may inutusan siya. Ngayon, syempre siguro inayos din ang di ba, nilagyan para si Moses, para hindi sumatay yung baby. Syempre, yung ilog, ganun na, siguro basket, di ba? Tinatagal niyo yung twins. Siguro yan, nakita silang dalawa ng she-wolf. Yung she-wolf ay bagong panganak. May batas. Kinuha ng she-wolf, itong si Remus at saka si Romulus, dinala niya doon sa cave. Tapos, binuhay niya, pinag-edit niya. Pinag-edit ng she-wolf ng lobo, si Remus at Romulus, kaya lumaki. Hello? So, nakita ito ng isang shepherd, na isang pastor, na si Faustulus. Hindi ako nagkamali. Okay? Kinuha niya. Dinala niya ngayon sa bahay, tapos pinalaki. Hello? Alam niyo po ba? Si Remus at si Romulus nag-away din sila. Kasi, nagtatagpo sila ng isang bansa. Pero meron silang hindi pinagkasunduan. Pinatay ni Romulus si Remus. Okay? Nung namatay si Remus, nagtatag. Kaya ang founder ng Roma, si Romulus. Estudyante, ang founder ng Roma ay si Romulus. Nanood po ba natin? Okay, siya na po ang nagiging hari doon. Now, syempre, yung mga pagano, nagtaka sila. Nung baby pa po, balik tayo sa pagka-baby at i-connect natin. Nagtaka sila. Ay! Sabi nila, iba na. Naku, ang galing naman ng lobo na ito. Nabuhay. Naku, magpapala ito. Naku, mayroong something dito. Kailangan, sambahin natin siya. Kasi binuhay niya itong dalawang bata. Amen? So ngayon, nagkaroon na ngayon ng celebration na tinatawag na Doper
kalya. And the part of ceremony, ang part po ng ceremony ay ganito. Yung lower C, ang ibig sabihin ng lower C, kailangan pagpasok ka, ma-resourceful ka. Ganun ang ating tungkulin. Public ministers, tungkulin po natin resourceful tayo, huwag tayo, alam mo yun, yung hanggang dyan lang tayo. Mag-explore po tayo sa knowledge, sa pag-research, para mapakinabangan po tayo ng maigi ng Diyos. Amen? Okay. So, ganito mga kapatid. Yung lower C, ang mga lower C ay mga pari po yun. Ang tawag sa kanya lower C. Okay? Pupunta sila doon sa Holy Cave na sinasabi po ng mga pagano, ang pagano ay wala po silang Diyos. Hindi sila naniwala sa Diyos. Ang mga pagano, pag gumalaw ito, ay, luluhod sila. Pag gumalaw ito, luluhod sila. Amen? Ganun sila. Anything that moves, luluhod sila kay tubig, kay bato, luluhuran nila yan. Ganun mga pagano. Yan ang faith nila. Ngayon, pupunta po yung mga pari doon sa cave, tapos, dala-dala nila yung aso at saka kambing. Papatay nila yung ilalagay sa bowl. Okay, yung dugo. Nakapresin yung dugo. Tapos, babanatan nila yung kambing at saka yung dog. Bakit dog at saka kambing? Dog, kasi ang dog, mahala yung dog eh. Babastos yung dog. Kasi fertility nga eh. Pagod sa fertility. Ang celebration nila. So, ganito yung mga kapatid. Ang nangyari, yung balat ng goat at balat ng aso, ang kanilang gagawin, meron yung mga babae. Meron mga babae na kapila. May buntis, nakahubad silang lahat. Pagano nga nakahubad silang lahat. Yung buntis, yung mga hindi nagkaanak, yung mga dalagang gusto na magkasawa. Nakahubad ang lahat ng babae sa buong bayan. Ngayon, yung ritual na gagawin nila, ceremonial rites, anong gagawin nila? Yung mga babae, lilibot-libotin ko na rin, balagtas, lilibutin nila ang dahon, balagtas, punta sa buhon, doon, dyan sa saduan, balagtas, lilibutin nila yan. Habang nililibot nila yan, sinusundan sila ng mga lalaki na yung pong balat ng goat at saka dog, nakahampas sa kanila. Okay? Kahit masakit, tinitiis nila kasi they believe na yung buntis na yon, pag nahampas ng goat skin, madaling manganak. At pag nahampas yung baog, magiging fertile siya, magkakanak siya. Hello? At kung nahampas yung single, siya ay makapag-asawa. Hello? Amen? Naurawan niyo po ba ako? Yan po yung ceremonial, yung ritual ng mga pagano noong panahon na yun. Nakayo po ba? Tapos, meron pa po yung isang balat na yung nagkamali, iiludlog nila yung sa dugo, tapos yung may dugo, isasampal-sampal sa yun kahit malakas, papayag ka, kasi sa ikabubuti mo raw. Ganun ang belief ng mga pagano. Kahit masakit, tatanggapin mo yung mga slapping in the face. Hello? Ngayon, meron pa po silang program, part of the activities, program nila, na yung lahat ng babae, kunya lahat ng babae, magsulat kayo pangalan, ilalagay dito sa urn. Ibig sabihin ng urn, yung bilog yun, pagka meron mga kinunanay na ash, ilalagay doon sa urn. No? Pero wala, nandun yung ash ng kinunanay. Pero, yung time na yun, ang nakalagay, mga pangalan nyo lahat. Pangalan nyo lahat. Tapos lahat ng lalaki, kunyari, lumulugod yung mga pangalan ninyo. Yung mga lalaki, bubunod ng pangalan ninyo. Pag nabunod yung pangalan mo, kayo yung mga partner, pwede na kayong mag-singing. Ganon! Ganon ang Super Kaya celebration. Diba? Diba, Bert? Diba? Kahit hindi kayo magkakilala, buong bayan yan eh.
aso. Di ba? Naunawan nyo ngayon. Ngayon, grabe yung ano ba bang ginagawa nila? Nagawgan. Tapos yan. Okay. Inuman, dasingan, sayawan sa panahon na yan. Ang paniniwala nila, pag ginawa nila yun, magiging malinis ang syudad nila, ang bayan nila sa mga evil spirits. Hindi nila alam sa Biblia, mas dati silang access ng evil spirits. Amen po ba? At yung mga crops nila, pag ginawa na nila, mag-preferty, mag-aani sila ng mga magdagdag-ani. Ganyan ang pag-ano. Ngayon, paano naatas si Valentin? Dahil ang ating mga Christian leaders noon ay gusto po nila ma-Christianize. Hello? Gusto po nila ma-Christianize yung mga pagano. Diba? Kinausap nila na magkaisa sila sa celebration. Na ang kanila na lang gagawin, Valentine's Day na lang ang celebration, pero yung inyong mga rituals, ang inyong paraan ng celebration ay hindi siya alisin. Kaya yung notice ba, church? Tingnan mo. Ang Valentine's Day ay kahit ngayon, hindi mag-asawa puno ng hamutin. Yes. Yung spirit ng Lupercal spirit nandoon po sa Valentine's, sa kamatayan ni Valentin. Hello? At kung nasa Biblia ang panampalataya mo, Jesus is my church is a biblical church. Amen? Amen. Hindi na tayo religious Christianity. Nasa Biblia na po ang ating panampalataya. Amen po ba? Amen. At pag nag-celebrate ka ng Valentine's Day, pinapahalagahan mo si Valentino sa buhay mo. Ano? Naniniwala ka pa ba sa mga patron? Naniniwala ka kay Valentino? Naniniwala ka ba sa mga santo? Hindi pa na eh. Wala ka ng Valentine's Day. Wala pa ka ng doon yun sa ating lumang reliyon na pinanggalingan. Hindi na lang nga tayo inaangaling tayo ni Lord sa ganung sistema ng pagsamba. Amen? Wala po tayo. Kasi we are the living saints. Tayo po yung mga buhay ng mga santo at santa. Amen po ba? O hindi ka naman, wala ka naman sa religious Christianity. Wala ka na sa religious Christianity, so therefore, wala ka ng Valentine's Day. Amen. At ano ang mga nangyayari sa Valentine's Day? Ano? Puno ang hotel, no? Kaya mga bata. Meron pa nga eh, pinatawag. Long time ako na yun. Grade 6, nag-hotel sila ang dalawa. Grade 6 na, babait na lagi magkaklase ng hotel silang dalawa. Alam nyo, kung titignan mo sa spiritual na aspect, espiritu ang nag-ooperate sa Valentine's Day. Not the Spirit of God. But the Spirit of Lupercalia. Hello? Na pwede pa lang sa Valentine's Day, pwede pa lang ano eh. Mag-sleeping, kahit hindi mag-asawa. Pero, tingnan mo kung anong kasalanan na nagaganap sa Valentine's Day. Makikiapid. Adultery. Naliligayan po ba ang puso ng Diyos? So, dahil ikaw ay biblical Christianity, hindi ka religious Christianity, wala na tayong patron, wala na tayong Valentine's Day. Amen. Walapakan po natin si Lord. Now, ngayon, bakit sa Valentine's Day, yung mga flower
sa bigas. Okay, bakit? Alam nyo, February 13 up to 15, yun po talaga ang favorite flower ni Venus. Sino si Venus? Siya po yung mother ni Cupido. Si Venus is a Roman goddess. Si Cupido is a Roman god. Mga Diyos-Diyosan yan sila. At alam naman po natin, pinagbabawalan tayo ng Diyos, ng Biblia, na lumuhod, sumamba sa Diyos-Diyosan. Amen. Kasi mga tao lang sila. Isa lang ang ating sasambahin, isa lang ating luluhuran, kundi ang buhay na Diyos na lumikha sa atin. Amen. Ng langit. Ngayon, sino si Venus? Siya ang nanay ni Cupido. At kung ating pagkaroon yung buhay niya, si Venus ay prostitute. Naipanganak lang niya si Cupido. Nabuntisan lang siya ni Mars ulit. Si Mars. Ngayon si Venus, prostitute, goddess ng Roma. Sinasamba niluluhuran. Diba? Nasuklang-suklang sa harapan ng Diyos. Prostitute. Ginawang goddess. Goddess of love. Hindi yung love last you. Kahagayan ang naramdaman ni Venus. Okay? Kaya, yung roses na yan, favorite flower yan ng isang prostitute ng goddess. Mahal, no? Bili mo na ng bigas. Kinuha mo yun ngayon, binigay mo, wala na lagtana, pero bigas mo binili, meron pang bukas. Amen! Amen! Praise the Lord. Now, iting si Cupido, the little chubby siya, diba? Sabi. Siya yung little chubby na baby, na carrying a bow, diba? Anak. Ito pala si Cupido, may magical na kinalaman. Para siyang, tawag dito, nagmamagic siya, ng gagayuma. Ngayon, yung arrow niya, I think that's silver or gold, hindi ako nagkakalit. May ginagamit siyang magical na mga arrow. Pag gusto niyang kaibigin siguro yung babae, yung arrow na yung gagamitin niya. Nag-research ko kaya yun. Papanain niya ngayon yung puso ng babae. May kasamang gayuma. Yung babae na yan, mapapaibig niya, bubuntisan niya. Lahat na papana niya, bubuntisan niya. Kaya yung one, ito yung heart, di ba? Kunyari, ganyan, heart. Okay. May meaning yan. Di ba sa heart na yan, nandun yung pana ni Cupido? Di ba sa gitna ng pana ni Cupido? Alam niyo po ba? Yung gano'n na po, magkuyukot ng babae yan. Nandoon yung pana ni Cupido. Alam niyo yung pana ni Cupido? Kuyukot ng babae yun. Tinamaan ang pana niya. May kahalayan pa rin. Kaya naghahali sa Valentine's, kahalayan. Espiritu na last the best. Amen. Naunawaan niyo? Amen. Kaya kung tayo po yung nagsiselebrate ng Valentine's Day, yung espiritu ng Lugagkaya, na walang mga Diyos, nakikiisa ka doon. Nakikipag-intanggil ka doon. Amen. Mali po yun. Wala po yun sa katotohanan. Ayaw ng Diyos yun. At isa pa, na-research ko yung sign ng kasi nung panahon na yun, nagbubuntisan na sila, wala silang pakailan sa sin of fornication. Nasasaktan ang puso ng Diyos sa mga selebrasyon na yan. Alam niyo ba, na-research ko ba, nang yung ganong heart ito,
Pinagin. Alam niyo po ba, na iniinom niya ng mga babae pag after nag-siping sila ng lalaki, alam niyo, bakit nila iniinom? Para hindi sila magbuntis pang pa-abort. Yung forma na heart. Oh, magsisilibrate pa kayo ng Valentine's? Una, wala na tayong patron. Dahil galing sa Biblia ang ating pananampalataya. Pangalawa, yung espiritu ng lupercalia present sa Valentine's Day. Pangatlo, di ba mali yung from your Valentine? Patay na si Valentine. Huwag tayo mabuhay sa mali. Amen? Ano, pag sinasabi ni Paul sa 2 Timothy 2, 15 to 16, 15 to 16, di ba ang sabi doon, ang salita ng Diyos ay ginagamit para sa pagtuturo, pagtutuwid. Di ba? O ba mabuhay ka sa kabananan? Amen po ba? Amen. Tinutuwid tayo, tinuturuan tayo. Amen po ba? Amen. Para mabalungkot natin ang buhay. Mabalungkot na paniniwala ay matuwid. Amen. Nalaman po ba natin? So, yung pananampalataya, pagdating ng Valentine's Day, ibig sabihin po pala, sabi nga nung isang malapit na naman Valentine's Day, marami namang mamubuntis. Marami namang mamubuntis. Ibig sabihin mga kapatid, sa likod po noon, imagine ninyo. Kaya minimum ng mga kasal dito sa church ating ikakasal para itaman natin ang mga buhay. Amen? So, ibig sabihin, kasalanan sa Diyos. Yung buntis ka na yung buntis ang buntis na banal ang author ng pinaka-marriage ay ang Diyos. Binaboy ni Satanas. Sabi na ba, bakit? Kasi yan, verse 6, my people will perish because of lack of knowledge. Walang knowledge ang tao, kaya kung gumawa ganun kaharabas, dahil wala sila sa katotohanan. Amen. Ano po ba natin, church? So, ibig sabihin, pag nag-celebrate ang isang tao ng Valentine's Day, yung espiritu ng lupercalia ay present. Anong babati ka ba ng Happy Valentine's? Patay na siya. Batiin ko na yung asawa mo. Amen? Nalaman ko ba natin, church? Na ang celebration ng Valentine's ay hindi siya godly. Bakit? Puro lust of the flesh. Hindi napapakala ng Diyos. Amen? Walang kakakala ng Diyos. Dahil ito po hindi sa Diyos at nagsisimula yan, nag-originate po yan sa isang ancient celebration. Ano ibig sabihin ng ancient? Very old. Very old celebration. Before Christ, nag-exist na po siya. So, ibig sabihin, dahil ang pananampalataya po natin nagmula sa Biblia, tayong pananampalataya natin nagmula sa Biblia, dahil si Valentine ay religious priest, may pare pa ba tayo? Diba? Isa na lang yung pare, si Jesus. Siya ang pinaka-high priest natin. Amen? So, hindi na tayo, wala na po, ngayon wala na po pare sa panahon. Anong nag-exist ngayon? Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Yan po ang mga modern teachers na yun from the Bible. At ang pinaka-high priest natin ay si Jesus. Amen. Ano po ba natin, church? So, ibig sabihin, ito po yung pinag-alala ni, dito tayo magwawakas. Ito yung pinag-alala ni Paul. Basahin po natin sa Galatians 4,
8 to 11. Okay, open our Bible to Galatians 4. Basahin po natin ng maayos kasi para tayo ay, pati pala si Paul, hindi na po nagsiselebrate sa mga ganitong mga celebrations. Ito po ang sabi ni Paul sa 8 hanggang 11. Sige po. Nakita niyo na po? Ang sabi po ni Paul, subalit, nung una, nang hindi pa ninyo kilala ang Diyos, so parang tayo na, hindi natin kilala ang Diyos nung una. Okay? Subalit, nung una, hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo'y nagiging mga alipin ng mga hindi likas na Diyos. Alipin tayo sa maraming Diyos-Diyosan eh. Diba? Hindi likas na, hindi normal na Diyos yan. Okay. Likas na mga Diyos, ang dami pa ng Diyos, hindi isa lang ang Diyos eh. Amen? Okay. Verse 9. Subalit ngayong nakilala na ninyo ang Diyos, o sa halip ay kilala na kayo ng Diyos. Dati hindi tayo kilala ng Diyos dahil wala tayong Diyos. Amen? Pero ngayon, kilala na tayo ng Diyos. Amen? Praise the Lord. So, ang sabi po niya, bakit muli kayong nagbabalik sa mahihina at hamak na mga panimulaing aral sa mga iyon? Nais ninyong maging mga alipin muli. Ang sabi ni Paul sa 10, nangingilin kayo ng mga araw. Nangingilin kayo ng mga araw, Ito yung mga, ni Paul, parang pinag-alalan niya. Nangingilin kayo ng mga araw, ng mga buwan, mga panahon, at mga taon. Nangingilin, ibig sabihin, nagsiselebrate pa, nagpapahalaga pa, inaalala pa ang mga buwan, mga panahon, mga araw. Si Paul, wala siyang sineselebrate. Hello? Ng mga araw na ganito, wala siyang ganyan. Amen? Hello? Amen. Kasi si Paul ay Christ-centered. And Jesus is my life church is a Christ-centered church. Amen. No more pagan celebrations. Amen. Ano mang celebration na nag-exist, ngayong mga modern holidays, hindi po yan ina-accept ng Lord. Kasi mga invented holidays lang po yan. At ang sabi ng Lord sa Acts 14:11-15, naalala nyo, mga kapatid, naalala nyo yung meron po sa Acts 14, meron pong pinagaling si Pablo, no? May pinagaling si Pablo sa pagkakita ng pananalangin, pag-pray over. Isang, siya, mahina, lumpo, hindi nakakalakad. Okay? So, nung pinagaling niya yun, nakita ito ng mga Hudyong hindi na nampalataya sa Diyos. Alam niyo, ang ginawa nila kay Pablo at sa Barnabas? Nagdala sila ng baka, nagdala sila ng mga ano tawag dito, bulaklak na corona. Kasi, i-offer nila kay Pablo at saka kay Barnabas. Ang sabi ni Paul, bakit ganyan kayo? Sabi niya, kami mga tao din kagaya nyo. Kaya kami nangangaral ng mabuting balita para yung ginagawa nyo na yan, hindi sa Diyos, ay lumaya kayo. Diba? Ang sabi ni Paul, si Saint Paul, dapat sabihin niya ni Saint Valentine na huwag ako ang sampahin niyo. Amen. Diba? Sabi ni Paul, kami rin ay tao na kagaya ninyo. Ibig sabihin, si Paul hindi tumanggap ng pagsampa, hindi tumanggap ng pagluhod. Dapat
meron diyang niluluhuran. Amen. Kasi si Paul na mismo ang nagsabi, tao din kami. Kaya namin kayo inaaralan para lumaya kayo dyan sa mga ganyan ginagawa ninyo. Ngayon, mag-offer kayo ng baka at saka yung mga bulaklak na corona. Hindi ganyan mga kapatid. Tao din kami. Kumusta? Si Valentino ba? Tao? Sino si Valentino? Tao ba siya? So, ibig sabihin, pag tao, kagaya na sabi ni Paul, huwag din sanang tumanggap si Valentin ng pagsamba pag-Lord pag-iidolo. Bakit? Ang sabi po roon sa Isaiah 42 verse 8, I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to another. Hello? Or my praise to idols. Tagalog, ako ang Panginoon, iyon ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking kalwalatian o aking kapurihan sa mga larawang inaniwan. Hindi daw po ibibigay ng Diyos ang kanyang karangalan, ang kanyang kalwalatian, ang parangal sa ibang tao. Akin lang yan, para sa akin lang yung mga papupuri, pagsamba, karangalan akin yan. Hindi ko ibibigay yan doon sa mga tao, sa mga Diyos. Akin lang yan. So, ang everyday natin na mga kapatid ay Lord's Day. Walang Valentine's Day, walang kaninong day, Lord's Day tayo hanapin. Pag nagbanggit tayo ng pangalan, binibigyan natin ng karangalan yung pangalan na yon. Pag pinahalagan natin yung pangalan na yon, yung pangalan ni Valentin, ating sineselebrate, pinahalagahan mo na siya. Ayaw ng Diyos yun na may kumuha ng kanyang karangalan. Ng kanyang ayaw ng Diyos yun. Gusto ng Diyos, siya lang ang iyong ina-idol. Pero pagdating sa February 15, sino ang na-idol? Si Valentin. Kinukuha ni Valentin. Patay na. Ang nalito yung tao. Dapat kasi ang tao magtuklas umanam ng katotohanan. Amen po ba? So walang ibang tao ang pwedeng i-celebrate, ang pwedeng itaas, ang pwedeng pag-usapan. Walang pwedeng lumabas sa bibig ng tao na pwedeng maitaas, kundi ang pangalan ng Panginoon at ang Diyos ng buhay. Eh, pag-celebrate ka, mali yun. Tinaas mo, kinuha na ni Valentin yung glory para kay Lord. At sino ang reliyon na nagpapahintulot nun? Mananagot sa Diyos. Mag-isip-isip na siya, may panahon pa. Amen. Amen? Amen. Are we blessed? Amen. Yes. Mag-heart pa ba tayo? Di na po. Puyukot ng babae yun eh. Nanotis nyo? Gano'n lang ako ng gano'n? Hallelujah. Yes. Kaysa na mag-heart. Di ba? This is personal na tayo. Amen. Amen! So, ibig sabihin, siyempre, hindi na lang bibili ng rosas, hindi na eh. Bigas. Yung mga picture ni Cupido, ano na yan? Hindi pa rin si Cupido eh. Basagin na. Malandi si Cupido, di ba? Parang little chubby baby lang siya ni Cochero, di ba? Malandi pala yun. At saka Diyos-Diyosan pala yun. Sabi ko, Mahalay. Diyos-Diyosan pala yun. Galing ninyo, ha? Akala ko talaga, mga ano na yun, di ba? Pero, ang katotohanan na talaga magpapanaya sa mga. Amen! Amen? Pagpagan natin si Lord. Amen! So, pasayahin po natin ang puso ng Diyos. Amen. Lahat ng ating day ay Lord's Day. Walang ibang magtataglay ng karangalan sa mga days na yan, kundi Lord's Day tayo panagi. Amen. Lagi praise the Lord, salamat sa Diyos, hallelujah, salamat sa Diyos, praise the Lord, glory to God, hallelujah. Dapat na talaga yung nalala mo tuloy yung sabi nung
Ngayon, napaka-uwi naman yung mga pamilya na yan. Naultog lang, hallelujah. Nadapa lang, hallelujah. Nagatinda ba yung hallelujah? Amen? Eh, talagang ganun, alam, magmura ka pa ba? Hindi na tayo pwede magmura. Bawal. Amen? Alam niyo yung salita ko, kung may nagmumura pa rito, bitawan niyo yan sa Matthew 5:21-22, ang sino man magsabi sa kanyang kapwa na UL ka. Ano ba ibig sabihin ng UL? Yung ano, yung ganon. Di ba ganon yan? Crazy. Tapos sa Bisaya, buwang. Di ba? Tapos yung mga UL na yan, crazy, mga buwang. Dapat hindi yan ang pumutaw sa bibig natin kasi mga bagong siya, pananagutan natin sa Diyos. At, take note, yung mga salita niyan, may mga pinsan yan, mga kapatid, mga tanjei, mga JGO, mga leche, Mga pamangkin. mga pinsan niya sila magagpo, di ba? May mga apo pa. Mga anak. May pamangkin at apo. Amen. Lahat ng bad words huwag mo na ang sinasabi sa bibig ko. Amen. Ito, ginawa ng Diyos para ipasalamat. Amen. At, Correct. pangaral na salita. Yes, ipangaral sa salita niya at isalita ng mga mabuting bagay. Amen. Ibig pagkatapos mong mag-pray, in Jesus' name, inaina mo! Diba? Pagkatapos mong pray, inaina mo! Wala na, sila na. Dalawa, sa gripo ba? Dalawa bang lumalabas sa gripo? Tubig na bang makalat? Pero sa atin may mention mo, medyo makalat. Amen, pero sa katotohanan, pag tabang lang, pag alat lang, ganun dapat. Hindi pwede dalawang lalabas. Amen, imagine mo, pagkatapos mong praise God, hallelujah, pag uwi mo sa baba, inaina mo! Di, praise God mo lang, tapos na naman, inaina mo! Naku, ano ba yan? Hindi pwede sa James 1:3, basahin mo yan, hindi pwede dalawa. Ano, pagkatapos mo rin, yung, tapos ang hinalimuran pa rin, yung kawangis ng Diyos na nilikha niya. Diba? Imbis na ipanalangin mo yan, magsalita ka ng may love dyan para mabago, minura mo pa, mali. Amen? At, ang parusang mga nagmumura na tao, apoy ng impyerno. Basahin, hindi mo na sa amin yan. Basahin niyo yan sa Matthew 5:21-22. Basahin niyo, ilista niyo sa puso niyo yan. Amen? Okay? Witness? Amen. Witness sa kwento? Amen. Nahirapan ako nun. Research. Pero dahil sa Panginoon, para tayo lumaya, talagang pinagsikapan ko. Ito mga lugtong-lugtong, pagmamahal ba ito, sige ito. Diba, pero dahil